Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay nabuhay na natin guys yung phone device nito guys, no. So ang problema naman dito guys ay madali siya ma-drain guys, no. Kaya siguro sabi guys ng may-ari guys na bigla siyang namatay guys, no, kasi mabilis siya ma-drain guys. So try natin paanda rin. So pakipakita ko sa inyo guys, no. So na battery shock na natin ito guys, no. Yan. So antayin natin guys. So ito guys yung kahapon guys na battery shock natin. So ang problema lang dito guys ay madali siyang malubat guys, no. Nade-drain guys yung battery niya. So ngayon guys yung gagawin natin dito guys ay i-repair natin guys yung battery nito guys, no. So, simula ito guys, no, na-blackout siya. Tapos yung ginawa natin guys ay, ginawa natin paraan guys, bina-battery shock natin hanggang sa nabuhay siya guys, no. So, ito na siya ngayon guys. So, ang problema lang dito ay, madali siyang malubat guys, no. So, 9%, 9% ito siya guys. So, kanina guys, ni-charge ko ito, nasa 15. So, ngayon 9 na lang. So, ang problema dito guys ay resistor guys, no. So, yung ang gagawin natin dito guys, tanggalin natin guys yung SIM tray nito. Bubuksan natin guys yung unit. Yan. So, kung makita nyo, 8% na lang. So, 9% kanina, ngayon 8% na lang. Yan, so 8% na lang siya guys, no. So, madali siya malubat guys, no. Kaya sabi guys ng owner nito guys ay, bigla siyang namamatay guys, no. So, siguro nga sa battery nito guys, no. So, yung gagawin natin dito guys ay, i-repair natin guys yung battery nito. So, una natin gagawin, i-off muna natin guys yung phone device nito. So, power off natin. Sunod natin dito guys, tanggalin natin guys yung SIM tray niya. Yan, so tabi lang natin dito. So dito guys, pwede kayong gumamit guys ng pang-opening tools nyo guys para mabuksan nyo guys yung phone device nito guys, no. So sa akin guys ay gagamit lang ako dito guys ng kuko guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin buksan guys, no. Gamit guys yung kuko guys. Yan, so simulan natin. So yan siya guys, no. So nabuksan natin. So danda natin guys, no. Meron kasi siyang fingerprint sensor, baka maputol guys yung FPC connector niya guys. Yan. Sunod natin dito guys, tanggalin natin guys yung bolts nito guys, no. Sunod natin guys, tanggalin natin guys yung lock nito. Yan. Sunod natin, bunutin natin guys yung FPC connector guys ng battery nito guys ayo. Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit na ito guys. Yan. Sunod natin, tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng fingerprint sensor guys, no. Yan. So sunod natin, tanggalin natin guys yung battery dito. Yan, so natanggal natin guys, no? So tabi lang natin yan. Sunod dito guys ay bubuksan natin guys yung BMS nito guys, no. So hanapin natin dito guys yung resistor guys or yung fuse nito guys, no. So yung gagawin natin dito, dahil nga nagluloko-loko siya guys, madali siyang malubat at nag-auto shutdown siya. Iba-bypass natin ito guys, no, or jumper natin ito guys. Gamit guys yung jumping wire guys, no. Yan, so buksan lang natin. So ito guys yung tinatawag natin guys na BMS guys, no. Ito guys yung itim na ito, yung mahaba na ito. Yan. So dito meron yan siya ditong negative positive guys sa paa nito. So yung gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys yung resistor na ito guys, no. Ito guys yung resistor nito or yung tinatawag natin guys na fuse guys, no. So tanggalin natin yan. So para matanggal natin yung guys ay gagamit tayo dito guys ng flux natin guys, no. At gagamit tayo dito guys ng jumping wire natin guys. So ito yung magsisilbing ano nito guys, no, resistor niya guys or fuse niya guys, no. Yan. Sunod natin dito guys ay kailangan rin natin guys ng LED guys, no. So gagamit tayo dito ng LED guys. So yan siya, papakita ko sa inyo guys, no, kung paano natin guys i-jumper ito guys, no. Yan. So ngayon guys, yung gagawin natin, tatanggalin muna natin guys yung resistor nito or yung fuse na ito. So para madali siya matanggal guys, gagamit tayo dito guys ng flux guys, no. So mag-inject na tayo guys ng flux dito. Yan. Tapos tanggalin natin guys yung resistor or fuse na ito guys, no.
Yan, so natanggal natin guys, no? So madali natin guys natanggal. So kung makita nyo guys, ito guys yung tinatawag natin guys na resistor guys or fuse na ito guys, no? So ito guys yung nagluloko guys sa beam is nito guys, no? Kaya tinanggal natin. So yung gagawin natin dito guys ay i-jumper na lang natin guys, no? Yan. So dito guys mag-apply lang tayo dito guys ng lead. So ayusin natin yung camera natin guys, no? So baba natin konti para makita natin. So yan siya guys, no? Tapos mag-apply lang tayo dito guys ng lead natin guys, no? Yan. Sunod natin dito guys ay mag-jumper tayo dito guys. So gagamit tayo dito guys ng jumping wire natin guys, no? So ito na siya guys. I-jumper na natin dito guys sa panya. So dapat guys, ano ito guys, no? Dapat luto guys yung hinang nyo dito guys. Kapag hindi kasi siya luto guys ay hindi to guys mabubuhay guys yung phone device natin guys, no? Yan. So ayan siya guys, no? So kung makita nyo guys, ito guys yung na-jumper natin guys, no? So focus natin. Yan. So ito yung magsisilbing resistor niya guys, no? O yung fuse niya guys. So ngayon guys ay putulin na natin. Yan. So ito siya guys, no? So na-bypass natin ito guys. Or na-jumper natin guys, no? Yan. So ngayon guys, yung gagawin natin guys ay isarado na natin ito guys, no? So sarado natin yan. Yan. So balik lang natin. Tapos balik natin ito guys sa unit natin guys, no? Yung battery na ito guys. So try natin guys, no, kapag mag-normal ito guys. So ito siya guys, no? Sunod natin guys, pandarin natin. So dapat luto guys, no? Kasi kapag hindi ito luto guys, hindi ito mabubuhay guys yung unit natin na ito guys, no? So ayusin lang natin guys yung camera natin. Yan. Tapos pandarin natin. Yan. So nag-vibrate siya. So nabuhay siya guys, no? Ibig sabihin guys ay luto guys yung pagkahinang natin guys, no? Yan. So antayin lang natin. So possibility guys na maayos natin guys yung phone device nito guys, no? Hindi na siya guys madaling malubat or madrain guys, no? At hindi na siya magsha-shutdown guys. Yan. So yung kapon lang kasi nito guys, akala ko guys ay hindi natin mabuhay ito guys, no? Kaya yung ginawa natin, ginamitan natin ng battery shock para mabuhay siya. Kung goods guys yung motherboard niya guys, no? Yan. So kung makita niyo guys, 5% na siya dito. So possible guys na normal na ito guys, no? So yan siya guys, no? So meron na siyang 4% guys. Yan. So balik na ito guys sa normal guys, no? So pwede na natin siyang i-charge ito guys, no? Hindi na siya madali guys malubat or hindi na siya mag-drain guys yung battery nito guys, no? Or hindi na siya guys mag-auto shutdown nito guys. Yan. So ganoon lang yung ginawa natin guys, no? Ni-repair lang natin guys yung battery nito guys. So charge na lang natin ito.
So yan siya guys, no? So kung makita nyo guys, charging na yan siya guys. So yung ginawa lang natin guys ay ginamper lang natin guys yung resistor nito guys, no? Or fuse nito guys. Yan. So ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys ma-repair guys yung phone device natin guys na nagde-drain, nag-auto shutdown. At madaling malubat guys, no? Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.